Amen. Isang mapagpalang gabi ulit, no? Madaling araw. Nag-aaway kasi yung mga alaga namin ba? Naririnig ko sila, nasasala kasi sila. Amen. Amen. Bago po tayo, no, dumako sa ating spiritual na pagkain na inihanda ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay manalangin, mga mahal kong kapatid. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa isa na namang araw ang natapos, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa kusog ng bawat isa, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa akin, Panginoon. Thank you so much, Lord. Lord, this is a privilege, Panginoon, na ako ulit ay yung magamit, yung gagamitin sa ubasan mo sa mga oras na ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon at ganoon ko, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandirito, Panginoon, na handang makapakinig sa iyong banal na salita, Panginoon. Panginoon, hinihiling ko po ng kapatawaran, Panginoon. Kami man, Panginoon, ay nagkamali, o ako man, Panginoon, na may pagkakamali, Panginoon. Ikaw po ang mag-alis nito, Panginoon. Alisin mo po gamit ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, upang hindi ito maging hadlang sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at dinadalahan ko po, Panginoon, ang katagumpayan ng iyong gawain sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw po ang magsalita gamit ang aking mga bibig, Panginoon, ang aking bibig, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, na wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Gamitin mo lang po ang aking buhay, Panginoon, upang ang lahat ng lalabas nito ay yung pawang kagustuhan lamang. At Panginoon, maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon. Aming hinihiling at dinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus, aming Diyos. Amen and amen. 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 Muli, mga mahal kong kapatid, natanggalin ko lang po ang aking Bluetooth po kasi hindi ako maririnig. Amen. Ako ba ay naririnig? Amen. Alam ng kapatid. Amen. Thank you po. Amen. Ang ating pong key text ay matatagpuan po, no, sa Hebreo, nabasa na po kanina, no? Sa Hebreo chapter 10, verse 23. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. May pamagat po, pamagatan ko po siyang God's faithfulness. Sa gitna ng pagsubok at kawalan ng katiyakan, sa buhay natin, gaano katatag ang ating paghawak sa ating pag-asa sa Diyos? Ano ang nagbibigay sa iyo o sa atin ng lakas na manatiling tapat sa ating pananampalataya? Maganda, no, mga aking kapatid? Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan at pagbabago, kung saan ang pangako ay madalas ay napapako at ang pag-asa ay madalas na nawawala, paano tayo mananatiling matatag? Paano natin panghawakan ang mga bagay na hindi natin nakikita? Ngayong gabi po, mga mahal kong kapatid, no, atin pong bulayin ang Hebreo chapter 10 verse 23 na nagbibigay sa atin ng isang matatag na pundasyon at paalala na sa gitna ng lahat ng hamon, problema, pagsubok na mayroon, Hallelujah Jesus, sa gitna ng lahat ng pahamon, problema, pagsubok, ay mayroon tayong Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. At dahil dito, dapat din tayong maging matatag sa ating pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Amen. May dalawang pointers lang po tayo, no, mga mahal kong kapatid. Ang unang pointers ko po ay manatili sa ating pananampalataya. Sa panahon ngayon, o sa mundo na ating ginagalawan, pagsubok, sa tindi ng pagsubok o tentasyon sa paligid, kadalasan
kadalasan or marami sa atin na kahit na nakakilala na sa Diyos ay humihinto, no? Humihinto. Hindi natin marami sa atin ang hindi nakahawak sa kanilang pananampalataya or hindi pa ganon katatag, kalakas ang pananampalataya. Kaya dapat manatili tayo sa ating pananampalataya. Sabi sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin at ang kasiguraduhan na totoo ang mga bagay na hindi natin nakikita. Amen. No? Sa bagay, alam nyo kasi dati din, no, ako, nung hindi ko pa, alam ko na may Diyos, pero hindi ko siya kilala. Sino ba talaga? Ganun ba? Alam kong meron siya. Dati kasi, yung pananaw ko sa kanya ay, totoo ba talaga siya? Bakit ganito pa rin yung buhay? Ganun. So kahit na nagsisimba ako dati, ay hindi siya pumapasok. Hindi ko siya naiintindihan. No? Ipinapahiwatig ng talatang ito, mga mahal kong kapatid. No, sabi nga sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin at ang kasiguraduhan na totoo ang mga bagay na hindi natin nakikita. Amen, no? Kung tayo ay noong tayo ay mga unbelievers pa lang, ay talagang hirap tayong maniwala na may Diyos kasi hindi naman natin siya nakikita. No? Pero dahil ngayon na nakakilala na tayo o binalik na tayo sa kanyang paanan, no? Ipinapahiwatig ng talatang ito, mga mahal kong kapatid, na ang pananampalataya ay higit pa sa simpleng pag-asa. Ito ay isang katiyakan o kasiguraduhan. No? Hindi ito batay sa nakikita o nahawakan natin, mga mahal kong kapatid. Hindi ito magbabase sa nakikita natin o nahahawakan natin, kundi sa katotohanan ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Ito ay ang kanyang mga pangako. Ito ay ang pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan kahit hindi pa natin ito nasasaksihan. Amen, no? Sa buhay ni Abraham, mababasa po sa Genesis chapter 15 verse 5 and 6. Sabi po doon, no? Sa 5, pagkatapos dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang bituin sa langit, bilangin mo kung makakaya mo, magiging ganyan din karami ang lahi mo. 6, nanalig si Abraham sa Panginoon at dahil dito itinuring siyang matuwid. Amen, no? Ipinangako ng Diyos kay Abraham, mga mahal kong kapatid, ang napakaraming lahi kahit na matanda na siya at baog ang kanyang asawa. Nanampalataya si Abraham sa pangako ng Diyos at ito ang itinuring na katuwiran sa kanya. Hindi nga niya nakita agad ang katuparan ng pangako, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. No? Amen. Kung tutuusin, kung si Abraham walang pananampalataya sa Diyos, nung sinabi ng Diyos sa kanya na ganyan karami ang magiging lahi mo, no? Tapos alam niyang matanda na siya at bahog ang kanyang asawa, sigurado kung sa atin siguro yun, no? Hindi na tayo maniniwala, no? Pero dahil matatag ang kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos, siya ay nagtiwala, siya ay nanatili sa pananampalataya. Amen. No?
Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat namumuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng nakikita. Amen. No? Napakaganda. Napakagandang talata, mga mahal kong kapatid, no? Namumuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng nakikita. Ang talatang ito, mga mahal kong kapatid, ay nagbibigay diin sa praktikal na pamumuhay na batay sa pananampalataya. Hindi tayo dapat umasa lamang sa mga nakikita natin. No? Nakikita ng ating mga mata o nahahawakan ng ating mga kamay. O kaya naman sa mga nangyayari sa paligid. Sa halip, ang ating mga desisyon at pagkilos ay dapat ibatay sa ating paniniwala sa Diyos at sa Kanyang salita kahit na ang mga kalagayan ay hindi sumusuporta o ang bawat sitwasyon ay hindi naaayon o hindi natin naiintindihan ang bawat sitwasyon. Dapat tayong manatili sa ating pananampalataya dahil tapat ang Panginoon na nangako sa atin. Amen. Si Moises, no, mga mahal kong kapatid, no, halimbawa sa buhay ni Moises naman, no, mababasa po sa Hebreo chapter 11 verse 27, no? Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Amen. No? Hindi si Moises ay hindi siya umaasa sa kanyang sariling lakas o sa tulong ng ibang tao, kundi umasa siya sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa Diyos na magliligtas sa kanyang bayan. Amen. Amen. Sandali lang po, mga mahal kong kapatid, ha? Sandali lang po. Amen. Ang ingay nila ba? Nag-aaway sila kasi yung dalawang dalaga namin. Amen. Hallelujah. Sa verse 2 po tayo, mga mahal kong kapatid. Sapagkat tapat ang nangako, ang katapatan ng Diyos. Verse 2, ang katapatan ng Diyos. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, sapagkat natitiyak ko na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa inyo ay siyang magpapatuloy nito hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Amen. Sapagkat natitiyak ko na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa inyo ay siyang magpapatuloy nito hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Amen, no? Ang talatang ito ay nagbibigay ng katiyakan sa katapatan ng Diyos, mga mahal kong kapatid, no? Hindi lamang siya ang nagsisimula o nagsimula sa mabuting gawain sa atin, kundi siya rin ang magpapatuloy at magtatapos. Amen, no? Siya rin ang nagpapatuloy at magtatapos nito. Ang kanyang mga pangako ay hindi pabago-bago. Ang kanyang sinimulan ay tatapusin niya. Ito ay nagbibigay ng matinding kapanatagan na ang Diyos ay kasama natin sa ating paglalakbay. Amen. No? Sa buhay naman ni Daniel, mga mahal kong kapatid, no? Ni David, amen. Sa buhay ni David, no? Mababasa po sa 1 Samuel chapter 17. Ito po yung buong part ng
naniniwala siya na ililigtas din siya ng Diyos kay Goliath. Ang katapatan ng Diyos sa nakaraan ay nagbibigay sa kanya ng lakas at pananampalataya para sa kasalukuyan. Amen. No? Ang Diyos na sinasamba, pinapanampalatayaan ni David, ni Abraham, ay siyang Diyos na ating sinasamba o ating pinapanampalatayaan ngayon dahil totoo siya sa kanyang pangako. Amen. Sabi sa Bilang chapter 23 verse 19, hindi tao ang Diyos para magsinungaling o magbago ang kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Amen. Pakalinaw mga mahal kong kapatid, no? Ang Diyos ay nag-iisa, hindi siya tao. Kasi yung tao nagbabago o tayong mga tao nagbabago ang ating mga pag-iisip. No? Kakasabi lang natin ngayon, maya-maya iba na naman yung desisyon natin. Nangako lang tayo ng nakaraang araw, bukas, makalawa, napako na. Pero iba ang Panginoon dahil ang Diyos, hindi tao. Hindi tao ang Diyos para magsinungaling o magbago ang kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Amen. No? Ang talata ito mga mahal kong kapatid, nagbibigay ng liwanag, malinaw, nagbibigay ng malinaw na deklarasyon tungkol sa katangian ng Diyos. Hindi siya tulad ng tao na maaaring magsinungaling o magbago ang isip. Ang kanyang mga pangako ay matatag, hindi nagbabago. Ang kanyang sinabi ay kanyang gagawin at ang kanyang ipinangako ay kanyang tutuparin. Ito ang pundasyon ng ating pag-asa at tiwala sa Kanya. Amen. Halimbawa, sa buhay ng mga Israelita sa disyerto, bagamat sila ay paulit-ulit na nagrebelde, no? Ito ay mababasa naman po ito siya sa Deuteronomy chapter 8 verse 2. Kahit na bagamat sila ay paulit-ulit na nagrebelde at nagduda, nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang pangako na ipasok sila sa lupang pangako, no? Yung sa Kanan. Sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang katapatan sa pagtupad ng kanyang pangako sa kanila. Amen. Yan po, no, mga mahal kong kapatid. Yan po ang dalawang puntos na atin pong napagpulayan, napag-aralan sa mga oras na ito, no? Unang puntos po, manatili sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay higit pa sa simpleng pag-asa. Ito ay katiyakan, katotohanan ng Diyos at ng kanyang pangako. At magtitiwala tayo na mangyayari ang ating mga inaasahan kahit hindi pa natin ito nakikita o nahahawakan. Pangalawa, ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos nagbibigay ng katiyakan. Ang katapatan ng Diyos na hindi lamang siya ang nagsisimula sa mabubuting ginagawain natin, kundi siya rin ang nagpapatuloy at magpapatuloy nito. Ang kanyang mga pangako ay hindi babago-bago. Ang kanyang mga sinimulan ay tutuparin niya.
natin maisabuhay ang talata o ang verse na Hebreo chapter 10, verse 23, mga mahal kong kapatid. Paano natin ito mai-apply sa ating pang-araw-araw na buhay? No? Sabi nga po sa verse, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Paano tayo magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan, mga mahal kong kapatid? Unang application po tayo, no? Magpatuloy sa pagdarasal. Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 6 and 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ay magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Kung mananatili tayo sa pagpapahayag ng ating pag-asa, ipinapahayag natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kausapin natin si Lord sa pamamagitan ng ating panalangin. Sa halip na mag-alala tayo, no? Dalhin natin ang lahat ng ating alalahanin sa Kanya, kasama ang pasasalamat at pagdarasal. Ang pagdarasal ay isang kilos ng pananampalataya na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa katapatan ng Diyos na Kanyang diringgin at sasagutin ang ating mga panalangin ayon sa Kanyang kalooban. Amen. No? Napakalinaw din po dito, mga mahal kong kapatid, no, na ang pakikipag-usap sa Diyos, ang panalangin ay hindi lamang basta hiling, hindi lamang basta manalangin ka dahil may hinihiling ka o humihingi ka. No? Napakalinaw din po dito, no, na manalangin ka na may kasamang pasasalamat. Hindi lang basta nanalangin ka kasi may kailangan kang makuha o may gusto kang ibigay, may gusto kang makuha mula sa Diyos. Hindi, no? Kailangan din magpasalamat ka. Napakalinaw, mga mahal kong kapatid, no? Ang application to po natin ay manatili sa salita ng Diyos. No? Upang mas lalong tumatag ang ating pag-asa at hindi tayo mag-alinlangan, no? Dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Una, magpatuloy sa pagdarasal. Pangalawa, manatili sa salita ng Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4, sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Amen. No? Ang salita ng Diyos, mga mahal kong kapatid, ay ang Biblia. No? Patuloy tayong magbasa, magbulay sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang bukal ng ating pag-asa at ang patunay ng Kanyang katapatan. Upang manatiling matatag, kailangan nating patuloy na magbasa, mag-aral, magbulay at isabuhay ang Kanyang salita. Sa bawat pangako at tagumpili ng Biblia, ipinapakita ng Diyos ang Kanyang katapatan at ang Kanyang kalooban para sa atin. Amen. Pangatlo pong application po natin, no? Huwag sukuin ang pagsama sa mga mananampalataya o huwag sumuko sa pagsama sa mga mananampalataya. Kagaya ng ating ginagawa ngayon, no, mga mahal kong kapatid, kapag tayo po ay medyo nanghihina na, no, ay nag-iisip tayo na huwag nang pumasok o hindi na nakikipag-usap sa ibang kapatiran natin, no? Huwag tayong ganon, no? Huwag sukuan ang pagsama sa mga mananampalataya. Sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 24 and 25, magtulungan tayo sa pagpapakita ng pagmamahalan at paggawa
last year ko lang nalaman na may gawain pala, may ganitong mga VR pala dito sa Imo. Last year ko lang din nalaman na may mga VR pala. Ano man ibig sabihin ng mga VR? Kasi dati, ang alam ko, ang nakasanayan ko lang talaga is Imo, pangpunta ko lang talaga yun dyan sa Pilipinas ba. Kasi hindi ako nakakatawag through messenger, so Imo yung ginagamit ko. Last year ko lang talaga yun nalaman. So, mga panahon na wala akong alam, syempre, nasa social media ako, yung yung buhay ko ay umiikot sa social media, umiikot sa mga gawain na walang kabuluhan, ganon. So, nung, nung, nung ako'y, ang pangit naman talaga, ang pangit talaga pakinggan, no? Dati pakiramdam ko, ayos lang, dati pakiramdam ko, okay lang, yung buhay na ginagalawan ko, yung buhay na pakiramdam ko, nagpapasaya sa akin. Dati okay lang. Pero ngayon, kapag naalala ko yun siya, para bang, ang pangit pala, sabi ko, ang pangit pala ng mga pinagkagawa ko. No? Kaya, mga mahal kong kapatid, no? Napakahalaga talaga ang mag-ugnayan tayo sa ating mga kapwa mananampalataya. No? Hindi lang dahil nakikipag-chismisan tayo, kundi dahil magtulungan tayo. No? Sabi nga sa Hebrews chapter 10, verse 24 and 25, magtulungan tayo sa pagpapakita ng pagmamahalan at paggawa ng mabuti. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Amen. No? Lagi po natin tandaan, mga mahal kong kapatid, ang buhay ay maikli lang. Lahat may katapusan. At ang katapusan ay ang pagbabalik ng Panginoon. Amen. Ang ating pananampalataya, mga mahal kong kapatid, ay pinapatibay din sa pagkikisama sa kapwa. Sa kapwa natin mananampalataya, no? Sa ating pagtitipon, kagaya ng ating mga ginagawa ngayon, fellowshipping, nagkakaroon tayo ng pagkakataong palakasin ang loob ng bawat isa. No? Kaya ibahagi natin ang ating mga karanasan sa katapatan ng Diyos at palalahanan ang bawat isa sa kanyang mga pangako. Ang komunidad ng mga mananampalataya ay nagsisilbing suporta at inspirasyon upang manatiling matatag ang ating pag-asa. Amen. Diba? Kasi ako din talaga, no, minsan kapag medyo nagsiself-pity ako o gano'n, naghihina, no, at iniisip ko kaagad, huwag na kaya muna akong pumasok, huwag na muna akong magpagamit. Gano'n kaagad yung nasa utak ko. No? Pero, glory to God, maraming salamat talaga sa ating Panginoon at may mga kapatiran tayo na na nagpapaalala palagi sa akin. No? Nagsasabi na huwag kang mag-self-pity ng ganyan, hindi yan ganyan. Manatili ka lang. Kasi hindi naman din talaga maiwasan na tayo ay manghina. Kaya nararapat talaga napaka-importante ang ating pakikipag-fellowshipping sa kapwa natin, mga mahal kong kapatid. No? Dahil hindi natin alam or walang nakakaalam na tayo ay naghihina. Pero dahil sa kanilang mga salita, dahil sa kanilang mga words, wisdom na mula sa Diyos, tayo ay napapatatag. No? Napapatatag nila tayo. Nai-inspired nila tayo. Para sa kanila, parang simpleng salita lang yun. Pero para sa atin, inspiration na yun. No? Huwag sukuan ang pag-asa sa pananampalataya. Huwag sukuan ang pagsama sa mga mananampalataya. Sorry. Amen. Yan po ang ating tatlong application. Una, magpatuloy sa pagdarasal. Kung manatili tayo sa pagpapahayag ng ating pag-asa,
huwag sukuan ang pagsama sa mga mananampalataya. Ang ating pananampalataya, mga mahal kong kapatid, ay pinapatibay din sa pakikisama natin sa kapwa mananampalataya o mga kapatiran. Sa ating pagtitipon, nagkakaroon tayo ng pagkakataong palakasin ang loob ng bawat isa. Ibahagi ang ating mga karanasan at katapatan ng Diyos at palalahanan ang bawat isa sa kanyang mga pangako. Ang komunidad, mga mahal kong kapatid, ang komunidad ng mga mananampalataya ay nagsisilbing suporta, inspirasyon upang manatiling matatag sa ating pag-asa. Amen. No? Ang Hebreo chapter 10 verse 23, mga mahal kong kapatid, ay nagnanais, no, na ipaintindi sa atin na ang ating pag-asa ay hindi batay sa ating sariling kakayahan o sa pagbabago ng mga pangyayari, kundi sa di nagbabagong katangian ng Diyos dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya dapat din tayong magiging matatag, buong pusong ipahayag ang ating pag-asa sa Kanya. Ito ay isang paalala na ang ating pananampalataya ay hindi dapat masira ng mga pagsubok o pagdududa, dahil ang nagbigay ng pangako ay may kapangyarihang tuparin ito. Ito ay panawagan sa pagtsatsaga, pagtitiwala, at pagpapatuloy sa ating espiritual na paglalakbay. Amen. No? May problema man tayong pinagdadaanan ngayon. Hindi ko man alam kung anong pinagdadaanan, anong sitwasyon ng bawat isa, mga mahal kong kapatid. Manatili lang tayo kagaya ng paalala sa Hebreo chapter 10 verse 23. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kahit anong pagsubok pa yan, pagdududa, no? Dahil ang nagbigay ng pangako ay may kapangyarihan na tuparin ito. Amen. No? Kaya magtiyaga tayo, magtiwala at magpatuloy lang sa ating espiritual na paglalakbay, mga mahal kong kapatid. No? Conclusion ko po dito, mga mahal kong kapatid, at dito po ako magtatapos. Ang Hebreo chapter 10 ay nais palalahanan tayo ng mahalagang katotohanan. Ang ating Diyos ay tapat. Sa isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan, ang kanyang katapatan ang ating matatag na pundasyon. Kaya't manatili tayong matatag sa pagpapahayag ng ating pag-asa. Patuloy tayong manampalataya, magtiwala at sumunod sa Kanya. Anuman ang pagsubok na ating hinaharap, no? Alalahanin natin na ang pangako sa atin ay tapat at hindi kailanman nagbabago. Ipinagkatiwala na natin ang ating buhay sa Kanya at sa Kanyang katapatan, tayo ay mananatiling ligtas at panatag. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin, mga mahal kong kapatid. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa muli, sa pagkakataon